Lord, baka pwede, may iwan ka naman konti. Lord naman siguro, Panginoon, wag mo naman ako subukin ng gano'n. Diba? Madaling magsalita ng amen, mga kapatid. Pero wala tayo sa ganong situation pa. Sabi nga natin, paano kung iba ang plano ng Panginoon? We pray naman na huwag dumating sa buhay natin. Huwag naman, Lord. Huwag mo kami subukin. Napakahirap, napakabigat nun. So, we pray. Pero, Lord God, alam naman natin yung mga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon. Eh, sabi nga, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon kung hindi natin kaya. But we pray, Lord God, tulungan mo kami lagi. Bigyan mo kami ng kalakasan. So, isa sa pinakamahirap gawin, o sagutin yung tinatanong natin ng ganyan. Kung mawala sa atin lahat, kaya pa ba natin mag-worship sa Panginoon? So, mahirap gawin minsan. Amin na natin yung totoo. Madaling magsabi ng Amen, Amen, yes! Pero ang katotohanan, Lord, di ko kaya. Totoo, aminin natin, baka mamaya sabihin natin lahat ng amen, sige nga, subukan ko kayo. Mag-amen kayo So, wag naman, mga kapatid, we declare a blessing sa 2026. Yung meron kang expectation, di ba? 2026, may goal ako, ganito ang mangyayari. Lord, ganito ang nais ko sa 2026. What if, yung ina-expect mo, iba ang mangyayari? Di ba? Sa 2026. Ganun pa rin kaya kasaya yung vision na buuin yung buong taon. Amen? So, mahirap, di ba, mga kapatid? Mga kapatid, before we start, alam po natin ang story ni Job. Alam po natin lahat. Okay? Alam po natin at narinig niya about the preaching of Job. Amen? Narinig, pero hindi nabasa. Tama? Amen po ba? Marami kayong narinig about the preaching of Job. Narinig, sabi ko, pero hindi nabasa. Napakinggan lang. May nabasa, pero hindi nakita kung bakit siya binless. Ang tanong ko ngayon, mga kapatid, in chapter 42, bakit siya binless ng Panginoon? So walang nag-read ng Job ng buo, from 1 to 42. Bakit siya po binless ng Lord? Obedience? Saan pa? Trust? Ano pa? So hindi niyo nakita, di ba? Kung bakit siya binless sa dulo. Ang story po ng Job, hindi sa pagsubok nag-umpisa at bless kaagad. Meron binigay ng mensahe ang Panginoon to be blessed. Mga kapatid. To be blessed, mga kapatid. So ang preaching na ito, mga kapatid, binigay ng Lord. Alam niyo po, mga kapatid, yung binabasa ko siya nung nakaraang buwan. Habang binubulay-bulay ko, from 1 to 42 ulit ng Job. Ito pinakita ng Lord. Sabi ng Lord, i-message mo. But Lord, ano ko i-message sa isang oras ang 1 to 42 chapter. Yeah? So meron kang doubt. Lord, mas gusto mo yung yung sa iyo, syempre. Lahat naman tayo ganun may binibigay sa iyo ang Holy Spirit, pero nagda-doubt ka kung anong gagawin mo. Lord, baka pwede ganito, pwede ganun, para mas madali na lang. But the Holy Spirit said, kaya yan, akong bahala. Iko-compress yan. So now, mga kapatid, iko-compress po natin ang buong Job from 1 to 42. Sa textual, sabi natin, textual sermon, iko-compress po natin kasi hindi na pwede tayong maging series. So kasi kung isi-series natin next Friday, ito kasi Pastora dyan. pero kailangan siyempre magamit si Pastora. Hindi naman pwedeng i-series po. So kaya iko-compress po natin ngayon yung the story of Job. Ngayon pa, mga kapatid, to understand anong ginawa ni Job while in the unpleasant situation. Ano pa talagang ginawa ni Job para ma-bless siya? Ang daming pagsubok na ginawa nagdaan kay Job. Pero bakit binless siya ng Panginoon? Hindi lang dahil sa obedience, hindi lang dahil sa trust. So ano yung binigay ng Lord kay Job para to be blessed? Para ibigay ng Panginoon yung mga nawala sa kanya. What if, sabi nga natin, in your unpleasant situation, pwede mo rin gawin ng mga bagay na to. Amen po, mga kapatid? At sa sobrang sakit, sabi nga, at sa sobrang sakit, in your unpleasant situation, mga kapatid, kaya ba natin talagang
purihin ng Panginoon, even it hurts. Sabi nga, kung ano nyo po, pinasa natin sa group, even it hurts, kaya natin kayang purihin ng Panginoon. Kanina madaling kumanta. Yeah? Salamat Panginoon sa pagsubok na yung pinahihintulutan. Baka pag pinagsubukan ka ng pinahihintulutan ng Panginoon, masasabi mo pa kayang salamat Panginoon? Yeah? So madaling sabihin natin. Amen? Amen po ba? May kanya-kanya tayong agenda. Ano po bang agenda yan? Pwede natin pag-usapan ng may kainan. Okay po. So ngayon mga kapatid, okay? What if dumating yung mga problema na yon? Diba? Even in church, kaya pa ba natin purihin ang Panginoon? Amen? Sa sobrang sakit, Lord, kaya pa ba Lord? Kaya ko bang purihin ka sa sobrang sakit na to? Madaling kumanta, pero in the time ng pagsubok, kaya ko pa kaya? Amen? Amen po, mga kapatid? Can we open our Bible in the book of Job? So, wala po tayong pinaka-main text. So, mangyayari po rito is sundan nyo na lang po ako sa anuman mga sasabihin ko verse. Ngayon po, may mga lalaktawan na lang akong verse to be compressed. So, ipinakita ng Panginoon na yung mga importanteng bagay na nakukuhanin natin. Okay po, mga kapatid? Wala ano? Tapos yan siya i-compress pa. Okay. Sige pa. Okay. Amen. Okay. Pag-title po natin, even when it hurts. Even when it hurts. Okay po mga kapatid? Para sa kaunawaan po, ang Book of Job. Mga kapatid, yung mga nagbabasa po ng mga Bible, in the Book of Job, para po maunawaan po natin, ang Book of Job po, isa nangyari, sabi nga ng mga scholar, ng Bible scholar po, is nangyari po to in the time of the year of something in the Genesis. Okay? In the Genesis po. Kasi yung kaibigan niya rito si Eliphaz, yung mababasa niyo yung kaibigan niya si Eliphaz, is one of a son of Esau. Kilala niyo po si Esau? Sa tindahan, sa kanto, yung niihaw-ihaw. Okay? So, yun po yung si Esau. Ang Bible is not chronological, sabihin natin arrangement. Hindi sila magkakasunod-sunod. So, minsan iba-iba yung yung ayos na hindi siya in order. So, that's why kailangan unawain natin ang pagbabasa ng Bible is kung anong bang taon nangyari mga yan. Okay, so unpleasant situation, mga kapatid, even if sir, kaya natin purihin ang Panginoon, sabi nga natin. So mahirap is the question na laging tatanong lagi sa ating puso, kung kaya pa talaga natin. Even if sir, sabi nga natin, in a pleasant situation, when everything is wala na, can we still praising God? Madali magpuri, mga kapatid, madali mag-praise God, kung may trabaho ka pa. Amen? Madali mag-praise God. Kasi may trabaho eh. Paano kung wala na? Biglang sabihin ng company mo ngayon, o ikaw Patrick, bukas uwi ka na. yes. Natuwa ka no? Thank you Lord, nakalis na rin. Natuwa ka. Paano ba ganun? Okay, walang problema, no? Kunin yung benefits yun. Yung benefits ko muna, Lord. Huwag muna akong pauwiin. So sabi natin, madaling paano yung kung walang trabaho? What if, friend, kung nawala rin ang pamilya mo? Amen. So isa sa pinakamahirap tanggapin. Napakahirap po tanggapin. Pero iba-iba tayong mga situation, a pleasant situation. Mga kapatid, iba-ibang klaseng problema meron tayong dala-dala. Maaring iba, financial, maaring iba, pamilya, maaring kung ano-ano kung meron kayo na problema. But in the pleasant situation, tingnan natin si Job kung anong ginawa niya. Sabi rito ni Job sa umpisa, nandun yung kalakasan. Pero sa bandang kalahati ng chapter po, kung babasahin nyo,
Naandyan niya yung kanilang mga tawag dito, conversation ng kanyang kaibigan at nangihina na si Job. Okay? Dumadating na yung nauubusan na siya ng tawag dito ng pag-asa. Maaaring ngayong kalakas tayo sa umpisa, sasabihin natin, Lord God, yung pagsubok na to, okay lang, Lord. I will praise you kasi bago pa lang, umpisa pa lang. Pero kung kalagitnaan na, dumadating na, di ba minsan nahihirapan na rin tayo, Lord, nasaan ka na? Nagtatanong ka na rin. Amen? So parang ganun din tayo kay Job. But unang sabi nga nito, sa una, Lord, I will praise you, di ba? Habang tumatagal sa problema, nagtatanong ka na rin sa Panginoon. Karamihan rito, alam natin, ng bawat isa, nagtanong ka rin sa Panginoon, Lord God, bakit naranasan ko to? Amen? Ang sabi, sabi nga natin mga kapatid, as a Christian, ang sabi nga ng mga ibang pastor, hindi mahalaga kung paano ka nag-umpisa as a Christian. Ang mahalaga kung paano mo tinapos as a Christian. Amen? Amen po ba mga kapatid? Kilalanin muna natin si Job para mas maunawaan natin. Okay? Maunawaan natin kung ano ang meron mga pinagdaanan si Job. Sundan nyo na lang po mga kapatid, sundan nyo na lang ako sa mga sasabihin verse there na okay po. At sa mga chapter, hindi ko na sabi ko nga po sa inyo, hindi ko na babasahin lahat. Kung 1 to 42 kasi babasahin natin, baka abutin tayo ng hapunan. Okay? Ayun po mga kapatid, who is Job? Okay. Sabi rito, tayo sa Job 1 to 5. Job, pinagmamalaki siya ng servant na bilang isang servant, pinagmamalaki siya ng Panginoon. Sabi niya, in the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless. Okay, number 1, blameless, upright, he feared God and shunned evil. Okay? He had 7 sons and 3 daughters. Ito po si Job mga kapatid. Sundan nyo na lang po tayo para ano tayo. And sabi niya sa 3, he owns 7,000 sheep. Okay? 7,000 sheep. Hindi yung sheep na ano. Okay. And 3,000 camel. Ano niyo pa mga kapatid yan? 3,000 camel. 500 yoke of oxen and 500 donkeys. Sabi niya dyan. And he had large number of servants. He was the greatest man among all the people of the east. His son used to hold feasts in their homes on their birthday, and they would invite them. Sabi nga dyan, mababasa niyo pa mga kapatid, invite their 3 sisters to eat and drink with them. Then sa 5 po, when a period of fasting, sabi nga rito, pagka sila nagkakainan, mga kapatid, pag sila nagkakasalo-salo, kinamagahan, nag-aalay si Job. Tingnan niyo yung ugali ni Job For example, sabihin natin, mga kapatid, di ba, nung Wednesday, nandito tayo. Nagsalo-salo tayo. Kinamagahan, halimbawa kung ako ilalagay ko sarili ko kay Job, kinamagahan, magbibigay ako ng alay sa Panginoon. Baka meron isa sa inyo na lumapas tangan sa Panginoon. Sabi rito, maybe may nag-course sa kanila. Kaya ginagawa ni Job tuwing sila nagkakasama-sama. Nag-aalay si Job kagad. Di ba, tingnan niyo yung kakatakutan ng Panginoon ni Job sa Panginoon. Di ba, sabi niya rito, perhaps my children have sinned. Kaya nag-aano siya. Baka ang aking mga anak ay nagkaroon ng pagkakasala. Kaya mag-aalay ako sa Panginoon. Amen? Ito ang ginagawa ni Job. Kita niyo kung anong klaseng na ugali ng Panginoon. Pero being a righteous, being sumusunod sa Panginoon, katulad natin, hindi exempted sa trials. Okay? Pinahihintulutan ng Panginoon ng mga trials natin. Tingnan natin kung gaano kalaki ang pagsubok na binigay naman ng Panginoon kay Job. Nabasa natin to. In the 13, sabi dyan. Okay? Tingnan natin yung mga pagsubok. Alam natin yun at nabasa natin at napakinggan natin yung kanyang mga ari-arian na wala at anak. Sabi nga, pero bilangin natin. Bilangin natin kung gaano kabigat. First Satan attack. Una pong, first Satan attack, sabi niya, one day, when Job's sons and daughter were feasting, sabi niya, drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were
raising life. So alam po natin itong mga story, hindi ko sabi ko nga po sa inyo, hindi ko lang bubuin yung babasahin. Okay? Para lang maano natin, maano lang natin. Then sabi niya, and the Scythians attacked and make up with them. They put the servant to the sword, and I am the only one who escaped to tell you. So nababasa po natin yung ano. Nandiyan po sa ano, pakisundan tayo. The 16, while he was speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servant. And I am the one, sabi niya dyan, na siya na lang ang natira. Amen? Una, ano po yung unang nawala sa kanya? Kapatid? While drinking, nawala sa kanya yung oxen and donkey niya. Then sa sumunod naman, ano nawala sa kanya? Okay? Then sa pangatlo, sa 16, anong nawala sa kanya mga kapatid? Nawala yung mga sheep niya and servant. Okay? Mga kapatid? Ano yun na lang po natin ang pakibasa at mas maraming ano siya. Then while still speaking, doon sa 17, another messenger came and said, the Chaldeans formed a 3 raiding parties and swept down on your camel and made off with them. So lahat naman ng mga camel niya nawala. Yung mga ari-arian niya. Okay? So, yan. Unang-unang mga nawala sa kanya, mga kapatid, is yung mga tawag dito yung kanilang animals na mga ano, pinangangalagaan niya, mga kawan. Okay? So, yun yung mga ano, pinagkukunan ng kanyang yaman. So, first na nawala, yung kanyang pinagkukunan ng yaman. Kaya tinanong ko sa inyo, paano kung mawala sa inyo yung trabaho? Kasi ito yung pinagkukunan natin. What if, kung mawala rin sa inyo, yung pinag-ikunan ninyo? Kaya pa ba natin mag-praise ninyo sa Panginoon? Ilang taong ka nag-ipon para sa bahay mo, biglang nawala. Pero ganun nangyari, di ba? Pero ganun nangyari, yung pinag-ipunan niya maigi, yung bahay niya, napanood niyo dati? Tapos biglang isang bagyo ng undoy lang nawasak, nasunog, nawala lahat, nandun yung mga pinag-ipunan niya. Yeah. Nung nasunog yung bahay niya, unang-una niyang pinuntahan, yung kahadier niya, wala, ubus rin loob. Naubos rin loob, di ba? May ganun pangyayari mga kapatid. Unang-una nawala yung kinabubuhay niya. So ano ang gagawin mo? Di ba? Pwede mo bang sabihin, Lord, kaya mo bang ibalik rin sa akin sa mong araw to? Yung mga nawala? Yung blessing na dumating kay Job, hindi lang isang araw na dumarating, pero dumarating sunod-sunod. Okay. Then sabi dyan, sa 18, sabi niya, while he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughter were feasting and drinking wine at the oldest brother's house. And suddenly, my queen wept. So ito naman, nandiyan sa structure na nawala yung kanyang mga anak. So ilan yung kanyang anak? 10. Nawala. 10. Samantalang tayong magkakapatid, 12. Tinatanda mo. Nawala ang mga anak niya. Amen? So we think, kaya mo mag-praising God? Isa lang mawala sa'yo, hirap ka na eh. Yeah? Isa lang mawala. Hirap na. Hirap naman na sabihin, Lord, pupurihin pa rin kita. Iisa pa lang yun. Eh, paano to? Isang araw, 10. Yeah? Kapatid, suddenly, meron ganyang pangyayari mga kapatid. In just one day, Job lost everything. One day lang, nawala lahat. Mga ari-arian, pati anak niya, nawala lahat. Kaya? Yeah? Kung ilalagay natin yung ating sarili sa kay Job, kaya? Na Lord, I'm still praising you, Lord God, pupurihin kita. Salamat sa pagsubok na yung pinanghihintulutan. Lord, purihin ka, napakabuti mo. Kaya pa kayo sabihin? Di ba? Amen? Baka kung kaaway, pwede pa. Kung kaaway mo, Lord,
Wala, kinuha yung kaaway mo, Lord, salamat. Kinuha mo na kaagad siya. Di ba? Pwede ba siguro? Pero pag-pray niyo po kung may kaaway. Sa pagtawarin, mga kapatid. Okay, huwag niyo pong i-curse, okay? Ano po may pagmamalaki natin, mga kapatid? As a human, as a tao po. Ano pagmamalaki natin sa Panginoon? Wala tayong pagmamalaki, mga kapatid. Last Friday, sinabi ko nga, last Friday na binigay ng preaching ng Panginoon, we are in citizen in heaven. So yung mga may iwan nating mga alas, anuman meron tayo, may iwan mga kayamanan, is lahat yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mas maiging wala tayong ipamana sa mga anak. Lalo na yung mga sugar, high blood, huwag nyo na ipamana yan. At huwag nyo na rin ipamana mga ari-arian kasi pag-aawayan lang yan. Diba? Hayaan mo silang tumatrabaho sa sarili nila. Meron sila na lang. Okay, hindi mo dapat ipagmalaki kung anong meron ka. Mga posisyon, mga kapatid, hindi mo kailangan pagmalaki sa Panginoon yan. Ano man meron tayo, position, education, okay? Sa mga bagay nito, kayang-kayang alisin ng Panginoon kagad yan. Kung gugustuhin ng Panginoon. If God will allow, sabi nga dyan, lahat mawawala sa iyo ng biglaan. Why? Yung mga bagay na nakapaligid kay Job, bakit yun ang unang ginawa ni Satan kaysa sa kanyang sarili? Palagay nyo, kung binasa nyo yung Job, natanong ko, Lord, pwede mo naman gawin na ni Satan, na unahin si Job, bakit pati yung mga nakapaligid sa kanya dinamay? Di ba? Bakit yung mga ari-arian niya? Pwede naman si Job lang eh. Bakit yung anak niya? Bakit yung mga ari-arian niya? Wala namang pagkakamalit kasalanan itong mga to na dapat subukin. Pero bakit siya ang kagad na sinubok? Amen? You know why, mga kapatid? Yung focus kasi natin, yung goal kasi natin, lagi sa pamilya natin. Mga kapatid, ganyan tayo eh. Nga na, syempre, mga magulang. Ang focus natin lagi yung kinabukasan ng mga anak natin. Pero gano'n natin minamahal yung anak natin kaysa sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ano, pakibaba ano number 1. Okay. Amen po ba mga kapatid? Sometimes kasi nawawala na yung pinaka-focus natin sa Panginoon. Yung pang talagang sinabi natin pagmamahal sa Panginoon. Tandaan po natin, our God is a jealous God. Pag sumobra yung pagmamahal natin sa ating mga anak, kaysa sa Panginoon, nagiging siloso ang Panginoon. Okay? Ang ating mga pamilya, hindi natin pagmamay-ari yan. Pagmamay-ari ng Panginoon yan. Hiniram po natin. Tayo humihiram lang sa Panginoon. Yung ating asawa, hiniram natin yan sa Panginoon. Okay? Pag naunawaan ninyo, mabilis tanggapin. So, kailangan mas mahalin natin ang Panginoon. That's why, yung ating inuuna mga material para sa kanila. Because ganun tayo bilang mga magulang, katulad ni Job. Kaya ginawa ni Satan, inuna yung mga ari-arian niya at saka anak. Tingnan natin kung gaano ka nagmamahal sa iyong anak. Kilala niyo si Abraham? Bakit yung anak yung kanyang kailangan iaalay, si Isaac? Bakit? Kasi yung pagmamahal ng ama sa anak. Mahal mo ba yung anak mo o mahal mo ang Lord? Yeah? So yun po ang kung bakit ginawa ni Satan pamilya kaagad. Kaya tayo mga kapatid, lagi niyong ipagpupray ang pamilya niyo. Kasi ikaw nagpupray, paano pamilya mo? Kasi ganyan ang taktika ni Satan. Titirahin niya lahat ng mga nakapaligid sa iyo para pumaksa ka. So ikaw muna, mag-pray ka lagi, pag-pray mo sila. Pag-pray mo yung mga kapatid mo, mga asawa mo, o mga asawa. Ang dami. Mga anak pala. Mga anak. Okay ba? Pero hindi natin sabi nga natin, hindi natin sure. Okay? Kung mawalan man tayo ng work, okay lang ba sa atin? Kung mawalan tayo ng magulang, o sabihin natin, pamilya, okay lang ba? Ay pagpo-praise God pa rin natin. Tapos sasabihin natin sa ating sarili, sumusunod naman ako sa Panginoon. Pero bakit ganito nangyayari? Look what happened to Job. He's righteous. Sabi nga natin, may takot siya sa Panginoon, sumusunod din sa Panginoon. Pero sinubok rin ng Panginoon. Amen? Tayo pa kaya? Kung magbasa ka lang ng Bible, is kapilugan lang ng buwan. Di ba? Tapos sasabihin mo sa Lord, Lord, bakit mo ako sinusubok, Lord? Yeah? Si Job, lagi nag-aanaan doon, may takot sa Panginoon. Tapos ikaw, magbabasa ka ng Bible, no? Lisan lang, Yung every red moon pa.
Nangyayari lang sa ano. Baka mamaya nagbabasa lang kayo ng Bible, tuwing eclipse lang eh. Yung pihili lang eh, no? Job, sabi nga dyan. Okay. Sabi nito, sa 20, mga kapatid. Sabi nga, ano sabi ni Job? Job got up and tore his robe. Pinunit niya. Nung napalitaan niya lahat ng nawala, pinunit niya. Okay, yung kanyang kanyang damit. Then, sabi niya, shake his head. Kumuha siya ng razor, pakasaksak niya, razor siya. Napakuryente pala, no? Ano pala? Gillette. Nagkahit sa ulo. Instead, ano sabi niya? Sa 21, mga kapatid, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, the Lord has taken away. So, ganito yung mentality ni Job. Ang lahat ng akin meron, lahat ng galing sa Panginoon. Kung kukunin ng Panginoon, diba? Amen. Lahat ng mga suot natin, lahat ng meron nito, galing yan sa Panginoon. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kapatid, yung mga blessing na yan na meron tayo, mga suot natin, galing lahat yan sa Panginoon. Okay? Binless ka para magkaroon ng trabaho at makapunta ka. Dami-dami nag-a-apply na papunta rito, bakit hindi makapunta? Pati ikaw, di ba? Nag-apply ka, tapos biro-biro lang yung sagot mo, natanggap ka pa. Di ba? Amen. Bakit? Kasi may ang plano sa iyo ang Panginoon. This is the blessing of Lord, ng Panginoon. Ng mga blessing sa atin. Sabi rito sa 21, di ba? In all this, Job did not sin by charging God in wrongdoing. Amen? Amen po mga kapatid? Hindi nagkasala si Job. Minsan natatanong natin ang Panginoon, pero huwag tayo magkasala sa Panginoon. Kilala natin ang Panginoon. Amen? Isa sa pinakamasakit, but even with her, sabi nga ni Job, Lord, masakit itong nangyari sa akin. Pero kahit masakit, pupurihin kita, Panginoon ko. Nawala ang akin mga ari-arian, wala ang aking pamilya, pero pupurihin kita. Ang daming pinagdaanan, mga kapatid, bro and sis. Ikaw rin, maraming kang pinagdaanan. From 2025 January hanggang ngayon, may pinagdadaanan ka. Okay? Sabihin natin, mga kapatid, kung saan-saan ka pa lumusot, yung mga pinagdadaanan mo. Di ba? Alam mo naman maganda yung daanan kung saan-saan ka dumadaan. Di ba? Pero God, sabi nga nito, pag-iingatan, nandun yung pag-iingat ng Panginoon sa iyo. Okay? Hindi mo man alam kung saan yung patungo, yung mga problema mo. Hindi mo man alam kung ano yung kinabukasan mo, but you still praising God. Lord, ikaw bahala, Lord God. Mas ikaw ang nakakaalam. Okay? Panginoon, ikaw ang higit na nakakaalam sa bukas mo. Sometimes ganito tayo kasi mag-pray, Lord, this 2026, I declare blessing, I declare this one, I declare ganito. Pati hindi mo muna sabihin, Lord, let your will be done in this 2026. Kung bibigyan mo ako ng blessing, salamat. Kung bibigyan mo ako ng pagsubok, bigyan mo ako ng kalakasan. Kasi ganun tayo maghingi ng prayer. We pray, Lord, gusto ko ng blessing, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito, this 2026, gamitin mo ako, lalo yan ang pagpapala mo. So no, hindi ganun. Paano kung hindi ibigay sa'yo, di accept ka sa Panginoon? Ang bihira naman, Lord, tagal-tagal kong pinag-pray yan eh. Diba? So ganun tayo minsan eh. Kaya ipag-pray mo, Lord, let your will be done. Kung anong meron ako, gamitin mo para sa iyong kapurihan. Diba? Yan lang. Napakasimple lang. Okay. Muli sinubok si Job. Second wave. First wave, sabi nga natin, yung unang subok, first attack ni Satan, yung kanyang pamilya. Ano ang binigay ng pagsubok sa kanya? Ni Satan sa second wave. In every preaching, naririnig nyo, bukol lang. Tama? Pero gano'ng kalaking sakit ang binigay ni Satan? Number 1. Boys, yung mga bukol-bukol. Okay? Bukol na nagkabukol pa. Ano? Bulutong. So, bukol na nagkabulutong pa. Grabe naman binigay. So sabi niya, sa chapter 2, verse 7, so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with a painful sore from the soles of his feet to the crown of his head. Mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang ulo, may bukol, may mga balls, may mga hindi natin tigsa. Di ba yun Okay? So meron na ito.
So ikaw nga lang pigsa sa tuhod hirap na Kaya sa puwet lang Hirap ka nang umupo, di ba? Laging tagilid. Yeah. Tapos pag nasagip ka, yung pa kaya, mula ulo hanggang paa, puno. Amen? So number 1, nilagay siya ng bukol sa pinakatawan mula ulo hanggang paa. Okay. 1 na meron siya. Binigay ni Satan sa kanya. Pangalawa, kate, nanangate. The Job took a piece of broken pottery. Sa sobrang kate, kinakaskas na lang, pasag na, palayok. May pisa pa siya. Matalsik-talsik pa yun. Huh? So, kinakaskas niya. Sa sobrang kate na. Then, drastic change. Ano yung drastic change? Hindi na siya makilala. Sa nangyari sa kanya. Kung titingnan yung itsura, sabihin natin. Di ba? Hindi na kaya ng foundation. Hindi na makilala, sabi rito, 2:12. Nung makita siya ng kanyang ng mga kaibigan, when they saw him from a distance, they could hardly recognize him. Di ba? Hindi na makilala kung sino siya, si Job. Amen? So 3 na. Pang-4, my body is coated with wounds and scars. Sabi niya, my skin is broken and festering. Sabi niya dito, wounds and scars. Tingnan nyo, hindi lang bukol. Yung mga naririnig natin sa preaching, hindi lang bukol ang binigay ng ng kaaway ni Satan. Diba? May mga uod na. Hindi natin alam po anong ginagawa ng mga uod dun. Diba? Tatabi ka kaya doon? Palagay niya mga kapatid, kung meron ka ng tao, yung puro bukol, tapos may uod na, tatabi ka kaya? Hindi tayo tatabi, no? Pero tinan niyo yung friend ni Job, no? Ginawa rin nila, tumabi rin kay Job. Yun ang mabuting kaibigan, hindi iniwan. Ibig sabihin, pagka nagkaganon-ganon, hindi mo tatabihan? Iwanan niya ako? Okay, sabi rito, sa 30, pain never rests. Night pierces sa my bones. Sabi niya, my chronic pains and never rests. So, sobrang sakit. Hindi tumitigil yung sakit. Di ba? Yung sakit na yun na nararamdaman ni Job. Okay, then, ang ilan na? Sabi rin dito sa pinaka-last na binigay ni Satan sa kanya, my skin grows black and peels. My body burns with fever. May nagkayan pa siya. Karoon naman, sakit na may fever pa. So, yun yung nararamdaman ni Job. Hindi lang bukol, mga kapatid. Sobrang sakit ng ginawa sa kanyang katawan ni Satan, mga kapatid. Sometimes we pray, mga kapatid, na okay naman, huwag na mangyari mga to. Hindi lang bukol ang binibigay. Tapos ikaw, mga kapatid, nagre-reklamo sa konting sakit. Yeah? Si Job nga, ang daming sakit. Halos hindi siya magreklamo sa Panginoon sa ginawa ng tao. Pero ikaw, Pastor, hindi mo na ako pupunta bukas. Sakit ang ulo ko Yeah? Okay lang. Ano bang nangyari? Kasi puyat ako Kaya ML ko Diba? Kasalanan mo pala. So, minsan ganun tayo, kasalanan pa natin di ba? Diba mga kapatid? Tapos magre-reklamo pa tayo sa Panginoon. Minsan ganyan, konting sakit lang ng katawan, nagre-reklamo tayo sa Panginoon, pero kasalanan natin. Alam mo naman bawal, ginagawa mo. Diba? Yung kailangan pag-ingatan ng katawan. Pero sa dami ng dami ng sakit ni Job na binigay sa kanya. Pero si Lord, pero ikaw, diba? Alam mo naman mataas yung sugar, sige, kain ng cake. Balot pa, sige. Alam mo naman high blood, sige, lantak ng mga Diba? Tapos magre-reklamo, Lord, sama ko pakiramdam ko paano? Yung rep mo puno ng binahon mo. Tapos di ba? Nagreklamo sa Panginoon. Alagaan mo rin yung katawan mo. Kaya huwag mo i-reklamo sa Panginoon. Okay? May mga simple tayong mga problema. Minsan, tayo pa mismo ang gumagawa nito, mga kapatid. Look, Job, what happened to Job? Hindi niya gusto yung nangyari. Binigay sa kanya. Pero tayo mga problema, o sabihin natin, dumarating sa atin,
Hindi, ito yung ginusto natin. Okay? Minsan hahanap pa tayo ng verse para sasabihin natin sa Panginoon. Minsan pagka mayroong nangyayari sa ating mabigat na problema, naghahanap pa tayo ng verse para ibato sa Panginoon eh. Lord, sabi mo rito sa Isaiah, you will never forsake me. Lord God, bakit ganito ngayon wala ka sa akin? Hinahanap mo, di ba? Ito masakit, no, di ba? Yung ari-arian mo na wala sa iyo, mga kapatid, nawala yung anak mo, may mga nangyari sa buhay mo, tapos yung inaasahan mo pa, na magpapalakas sa'yo sa kumbaga kukuhanan mo ng mga encouragement, yung isa sa pamilya mo, is wala pa. Yun ang pinakamasakit, mga kapatid, na pagsubok. Okay? Katulad na itong binigay ng asawa ni Job. Sabi diyan, balik tayo sa 2. Sabi dito, nasa 30 na tayo, bumalik na to, 42 to. Bumalik na naman ang 2. Naku, ano oras matatapos na? His wife said, are you still maintaining your integrity towards God and die? Di ba minsan ganyan? Sa pamilya ka na lang huhugot ng kalakasan eh. Yung pamilya mo pa sumisira sa'yo, umihila sa'yo. Amen? Kaya minsan na kapatid, napakahalaga ng ating mga asawa na nandyan. Amen? Napakahalaga nila, mga kapatid. Sila yung mga nagpapalakas sa atin pagdating sa problema. Sila yung natutulong. Wala iba tutulong sa iyo, kaya mahalin niyo yung asawa mo. Wala na yung nyo, pili mo kung anong kailangan ni sis. Ay, payagan mo mag-overnight minsan. Ilan doon? Nagkumuha na kami, no? Kamalin po natin yung ating mga husband and wife. Malin po natin yan. Kasi sila yung tutulong sa atin. Eh. Kung sila ay pagkakaitan mo, ganyan rin po gagawin sa iyo. Amen? Pero hindi naman siguro. At syempre nga sabi niya, kung ang Panginoon ay magiging center sa inyo, ay sigurado naman yung mag-growth yung inyong pagsasama, yung relation. Okay? Kung ilalagay po natin ang ating sarili, ano kaya mararamdaman ni Job, mga kapatid, sa hirap na yun? Sakit, merong physical, okay, emotional, mental, lahat na lang naando kay Job. Amen? Kaya si Job halos sumuko na eh. Halos sumuko na rin si Job kung babasahin nyo ang Job niya. So, halos isumpa niya na yung sarili niya. Sinusumpa niya na yung sarili niya. Ganun rin tayo, mga kapatid. Kung ano yung sinasabi mo pag may problema ka, mababasa mo rin kay Job. Sa Book of Job. Minsan sasabihin mo, ewan ko kung meron na rin nagsabi sa inyo, Lord God, sa sobrang daming problema ko, bakit binuhay mo pa ako? Ganito si Job. Baka maaari ganun rin tayo. Lord God, bakit ganito nangyari sa akin? Amen? Sinumpa niya na sarili niya, sabi niya rito, 31. Sa PPB, basahin natin. 3, verse 11. Bakit hindi pa ako namatay sa tiyan ng aking ina? O kaya noon ako'y isinilang niya? So, sinusumpa niya na yung sarili niya. Okay? Tingnan niyo ang ugali ni Job ba? Imbis na magkano siya na sa Panginoon, sarili niya na lang. Ayaw niyo magkamali sa Panginoon pa rin eh. Yeah? Yung bigat na nararamdaman niya, sarili niya na ang ignores niya. Hindi siya nagsalita ng di maganda sa Panginoon. Tingnan niyo po kaya kung tayo magkakaroon ng mga sabihin natin bigat ng problema, huwag ka magsalita ng di maganda sa Panginoon. Kung magsasalita ka naman sabihin natin sa sarili mo, syempre, pagsisisihan mo rin pa rin yan. So huwag kang mag-ano rin. Kahit na hindi maganda itong ginawa ni Job para i-course yung sarili niya, pero kailangan mga kapatid, darating yung kapatawaran pa rin. Kasi meron naman, kung mababasa nyo, humingi rin naman ng tao itong si Job rito eh. Sabi nito, bakit kaya ako idinuyang pa at inalagaan at binigyan ng gatas sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na, mahimbing na matutulog at nagpapahinga. Sabi niya, sana namatay na lang. So minsan ganyan tayo mga kapatid pagdating sa mga problema. Sabi nga natin, isa palang problema meron tayo. Ito si Job, ang dami. Ikaw, isa palang problema, bumibigay na. Amen? Huwag kang mumingay. Okay? Sabi niya, minsan ganito rin sinasabi natin sa ating sarili. Lahat ng mga pinagdadaanan mo, mga kapatid, yung bigat ng pinagdadaanan mo, kung babasahin mo Job, naandun rin yung mga sinabi mo malamang. Kasi naandun may mga conversation sila, yung kanyang mga kaibigan, na lahat ng sinasabi mo, mababasa mo kay Job.
kung paano siya nag-ano. At sa kalagitnaan ng book of Job, nandun yung nagtatanong siya sa Panginoon na, Lord, ganito, bakit ganito, bakit ganyan? Isang unpleasant situation sa buhay natin na parang hirap. O sabihin natin, sinakluban na tayo ng mundo, mga kapatid. No? Yung bigat ng problema. Paano mo sasabihin sa Diyos, Lord, napakabuti mo pa rin. Aber? Paano? Di ba? Sino rito yung pinakamalaking pagsubok na sinabi, Lord, napakabuti mo? Sino rito? Anong klaseng pagsubok na sinabi mo, napakabuti mo, Lord, sa pagsubok na ito? Mamaya meron akong bibigay sa inyo, tawag dito as testimony. Job suffer sa mga trials na yun, meron, but we are suffer sa mga trials na ginusto natin. Tapos, sabi nga natin, yung si Job, nag-suffer siya, inalaw ng Panginoon, pero tayo nag-suffer because sa ginawa natin. Tapos sasabihin natin, mga kapatid, Lord, unfair ka, Lord. Yeah? Bakit nabubuhay yung mga hindi masasamang ugali? Patuloy mong binibdes. Samantalang ako, sumusunod sa iyo. Yeah? Napaka-unfair mo, Lord. Isang ganun tayo magtanong sa Panginoon. Okay? In the book of Job, mga kapatid, maaaring sabihin natin sa ating sarili na tulad ng pananampalataya ng Job. Pero parang sabihin natin, mga kapatid, Pastor, si Job yan eh. Sabihin natin, sumusunod sa Panginoon at ganun yung pananampalataya niya. Hindi ako katulad ni Job na may ganun pananampalataya. Maaaring sabihin natin din yan. Amen? Hindi ako ganun katulad ni Job na napakalaki ng pananampalataya. Pero masasabi natin, mga kapatid, yung blessing na hiningian niya ni Job na Panginoon, iisang Panginoon rin ang hinihingian natin ngayon. Amen? Maaaring hindi tayo same ng pananampalataya kay Job, pero iisang Panginoon ang kinausap natin. Amen? Amen po ba, mga kapatid? In everything, sabi nga nito, the same na atin na we lost everything, mga kapatid. In the teaching, sabi nga, but teach your heart. Minsan, mga kapatid, sa sobrang problema natin, minsan kailangan natin turuan yung ating puso. Yung ating mind. Teach your heart, yung battle mo, i-turn mo sa worship. Lord, itong battle na to gusto kong i-turn sa worship. Turn your battlefield into a worship hall, kapatid. Gamitin mo sa worship. Amen? Masakit, mabigat, pero nandoon yung pagtuturo sa atin ng Panginoon. Amen po? Inausap siya ng Panginoon, si Job. Kasi halos bumibigay na si Job eh. Halos nahihirapan na si Job. Ngayon kinausap siya para magkaroon o ibalik sa kanyang blessing. So sabi nga sa inyo, mga kapatid, hindi lang trust, hindi lang sabihin natin obedient kung bakit nagbigay ng blessing sa Panginoon sa kanya. Mga kapatid, remind ko sa ating lahat na dumadating sa pagsubok kung anong binigay sa kanya ng Panginoon para maibigay yung blessing. Sabi rito in Job 38:4, where were you when I laid, sabi niya, the earth foundation? Tell me if you understand. Nasaan ka nung ginawa ko ang pundasyon ng mundong ito? Okay? Naunawaan mo ba? Ngayon po, mga kapatid, tatanungin ko kayo, naunawaan nyo yung sinabi ng Panginoon dito sa verse na to? To get understand po, kung saan tayo? Okay? Sabi rito sa 40, kinausap ni ng Panginoon si Job. Sabi rito, in chapter 40, the Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? Sabi nga dyan, will the one contends, okay, with the Almighty correct him? Let him who accused God and answer him. Then Job answers the Lord, I am unworthy. How can I reply to you? I put my hands over my mouth. Nung nagsalita sa kanya ang Panginoon, tinakpan niya na yung bibig niya. Hindi na siya nagsalita sa Panginoon. Why, mga kapatid? Now, if you're reading chapter 40 to 42, mga kapatid, the blessings come to Job. Dumating yung blessings. Alam niyo kung bakit? Maaaring sinabi ng Panginoon kay Job,
Ito po kung paano siya nagka-blessing si Job. Nung kinausap siya, maaaring sinabi kasi ng Panginoon, o sinabi ng Panginoon kay Job, yung mga isipan po natin bilang isang tao, hindi natin kayang abutin ang isipan ng Panginoon. Katulad ng sinabi niya rito. Okay? Pinapaunawa ng Panginoon kay Job kung sino siya. Di ba? Kung sino siya. Sabi rito, dapat ma-acknowledge mo kung sino siya. Ganun rin tayo mga kapatid. He is the Creator. Sabi niya doon sa kanina, nasaan ka nung gawin ko ang pundasyon ng mundong ito. Ibig sabihin, mga kapatid, sa problema natin, pag dumadating sa problema natin, i-acknowledge mo ang Panginoon kung sino siya. Yeah? Ibig sabihin po, mga kapatid, to get the blessing, sabihin natin para i-bless ka ng Panginoon, sa lahat ng problema na meron ka, mas malaki pa rin ang Panginoon. Amen? I-acknowledge mo, ikaw nga gumawa, Lord God, ng ano di ba? Ikaw nga ang meron lahat, ikaw nga ang meron neto. Ito pa kaya problema ko. Walang imposible sa iyo, Lord. Di ba? Itong pinapakita ng Panginoon kay Job. Okay? I am the Creator. I am the, sabi niya, I am the Alpha and the Omega. I am the first and the last. Di ba? Yun po. I am the great I am. Itong gustong paunawa ng Panginoon kay Job, hindi lang trust and obedience and faith. Ang gusto ng Panginoon, kilalanin siya that He is a mighty Creator. Amen po? Ganon rin tayo. Pagdating sa sobrang problema natin, kilalanin mo ang Panginoon that He is mighty Creator. Siya ang lahat-lahat. Siya ang makakagawa ng imposible para sa iyo. Kung napakabigat ng problema mo, kayang alisin ng Panginoon yan. Kung kaya niyang alisin sa isang araw ang mga kayamanan mo, kaya niya rin ibalik sa isang araw ang meron ka. Tandaan mo yan, mga kapatid. Walang imposible sa Panginoon po. Walang imposible sa Panginoon. Acknowledge God. Iyon po ang gusto na ipaalam ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi lang trust and blessing. Ay, hindi lang trust and obedience ng ano. Yes, naandun yung trust. Yes, naandun yung obedience. Yes, naandun yung faith. Pero kailangan pa rin natin i-acknowledge kung sino talaga ang Panginoon. Amen? Yun pong ibig sabihin ng Panginoon kay Job. Kaya siya nagkaroon ng blessing. Hindi lang basta, okay, nalagpasan mo ang pagsubok, okay, ito na blessing mo. Hindi. To acknowledge kailangan. Acknowledge who is God. Who is, sabi nga, ibibigay sa iyo lahat. Maaaring gawang ka ni Satan ng hindi maganda, mga kapatid. Maaaring gawang ka ni Satan ng mga pagsubok. Pero mga kapatid, tandaan po natin, i-acknowledge mo who is Satan and who is God. Walang-wala si Satan sa Panginoon. Amen. Tandaan po natin yan. Hindi papantay si Satan sa Panginoon. Walang papantay sa Kanya, mga kapatid. Yung pong i-acknowledge natin pagdating sa mga problema natin. Amen po. Ayaw ng kaaway kasi nagpa-prosper tayo eh. Ayaw ng kaaway po na nagpa-prosper tayo. Kasi pag nag-prosper ka, the more mo rin pinupuri ang Panginoon eh. Amen? Kaya nga tinanggalan ng mga ari-arian si Job eh. Gusto niya hindi magpuri sa Panginoon eh. Pero kaya ikaw nagpa-prosper, mas purihin mo pa rin maigi ang Panginoon. Diba? Kung nagpupuri ka sa problema, pagdating sa nag-prosper ka, mas purihin mo rin ang Panginoon. Diba? Mas lalo mo siyang purihin. Amen po? Dahil sa mga ganyang bagay, mas madali tayo makapagpuri sa Panginoon. Dahil naman sabi nga rito, madali magpuri kung meron tayo sa lahat. If you listen to Satan, mga kapatid, kung tayo makikinig kay Satan, sigurado ngayon wala ka rito. Kung nakinig ka kay Satan. Ang daming pagkakamaling ginagawa, o sabihin natin, ang daming layang ginagawa sa Satan. Amen po? Sigurado wala ka rito. Amen? I want to share to you something, sabi nga, true to life story. Okay. Many times po, mga kapatid, wala na tayong song. Kasi almost 1 hour na. Kapatid, I want to tell you a story about sinasabi natin blessing. Okay? A testimony. Ngayon, many times po, mga kapatid, sabihin natin pagiging servant po, mga kapatid. Hindi po madali magiging servant or as a pastor. Kung sabihin natin yung pastor na sabihin natin, kasi hindi naman lahat pastors, pag tinawag na pastors, pare-pareho yan. So, may mga pastor kasi na pag-ewang-gewang. Ano yun ha?
So kung ano-ano pinagagawa, pastor pag Friday, tapos pagka hindi na Friday, yo, gusto tayo na, let's go! Di ba? So, may mga ganun pastor eh. But, alam niyo pa mga kapatid, ilang beses na sinasabi sa akin ng Satan, yung nasa dati pa kami na you always fail. Wala kang karapatan para maging pastor. Fail ka, malis ka na dyan. So always po yan mga kapatid. In the time na nandun po tayo sa kapila, yung mga dating mga members ito. So how many times na sinasabi sa akin ng kaaway yan? Umalis ka na, iwanan mo na yung mga tupa na yan. Okay. Iwanan mo na yan, wala kang makukuha sa mga yan. Totoo naman, wala akong nakukuha sa inyo. Kaya, napaka-supportive ng mga kapatid na to. So praise God na naandito kayo lahat. Okay, praise God. At sabi ng Satan sa akin, iwanan mo na yan. Okay? At kahit anong alaga mo sa mga tupa na yan, darating yung araw, susuwagin ka niyan. Amen? So ganyan po, kung ang Lord nakikipag-usap sa'yo minsan, si Satan ganyan rin ang ginagawa. Ayaw na ayaw ko. Minsan po, ang mahirap sa pastor po is nagpa-fasting maigi. Pag nag-fasting kasi maigi natin yung liwanag ng dalawang boses na yan, mga kapatid. So may ganyan po si Satan. No? Huwag ka na dyan, umalis ka na, wasting na time. Uubusin mo lang ang panahon dyan, umalis ka na dyan, wala ka namang gagawin dyan. So yan po lagi. I want to share to you kung gaano kabuti ang Panginoon. Dumating yung pagsubok sa amin ni Sis Juan. Okay, dumating po sa amin. Okay? So tinresting rin ako. Inalis sa kanya yung trabaho sa Paki, di ba? So inalis din sa Paki. Okay? Mga kapatid, parang napaka-desperate na Lord God, walang trabaho si Sis Five and wala rin ako, Panginoon, Lord God. May school yung mga bata. Okay, anong gagawin namin? Lord? Na? So ang ginawa ni Sis Five, mga kapatid, narapak niya na lahat yung mga gamit. Pero hindi ako nagsasabi sa church na magpaalam. Pinagpe-pray ko, Lord God, kung aalis ako, Lord God, aalis ako rito sa church na to. Please prepare them. Ihanap mo sila ng head pastor. Okay? So, pinakargo ni Sis White yung mga ibang gamit namin. Kaya yung mga gamit namin, mga bago na yan. Kaya pang friend, Di ba? So, ngayon, yung mga gamit na yan, ano na po na yan. So, pinano niya, alam niyo po before, tapos tawagin na, before na maging pastor rin ako, mga kapatid. So, rewind lang tayo ng konti. Before maging pastor, I have a vision. Nagkaroon po ako ng vision. So, habang natulog na lang, magkaroon ako ng dream. Sa isang church po, mga kapatid, sa isang church, hindi ko alam kung anong church, napakalaking church. Nandun ako as, sabihin natin, tumutugtog sa Panginoon. Pero yung habang tumutugtog sa Panginoon, ang makakasama kong mga instrumentalist, may mga tato. Tato, yung mga mukhang hindi papahuli ng buhay. Praise God, at kasama ko sila mag-worship. Pero hindi ko tinitingnan sila kung anong itsura. So, but praising God, nakasama ko sila. So, ibig sabihin, na kapatid, yung mga kasama ko is may mga kasalanan dun. But turn to God, to glorify God. So, dahil sa nakita ko yung mga itsura nila, nagpasalamat ako sa Panginoon, lumuhod ako. Then ako lang sa pagkalood ko po, mga kapatid, ako lang ang nakakakita sa kanila. Nag-open po yung church, yung pinakabubong yung kanilang group, nag-open. Pag-open nun, lumabas yung napakalaking kamay. And God lift me up. Nilip ako nang sa pagkakaluhod. So after that pag-gising ko, ang dami nang, yun yung time na marami nang nagsasabi sa akin. Pastor, sabi niya, bro, balita ko ikaw raw yung ordain na ganyan. So ako hindi ko yun ang pinag-ano niya. I don't care kasi ayoko ng responsibility. Napakalaking responsibility po ang pagiging pastor. Pag-aalaga ng tupa. Konting pagkakamali ko sa inyo, patay ako kay bossing. Sigurado laglag ako. So, ayoko po lang So, ganyan po. Then, habang dumadating yung time na yun, mga kapatid, dahil hindi ko kinukuha yung pagtawag sa akin, dahil hindi ko ayaw kong maging pastor po noon, nire-reject ko, mga kapatid. One night, nagkaroon po ako isang dream. Isang dream pa ulit, mga kapatid. Okay, nakita ko may dalawang demonyo. Isang maliit, isang malaki. Isang malaki pong demonyo is nasa 10 feet ang laki.
Yung isang maliit po mga kapatid, ang kulay nila ganito, yung halos black na black. So, kulay lang po ha, hindi ako. So, black na black, yung kanyang mata is namumula sa, kilala, tapos ko ipipicture ko pa na tatanda, hindi ko makakalimutan ko ang mukha. Yung maliit na yon, yung minion, pag pinupunta ko siya, lumalapit siya dun sa likod ng malaking demonyo, sa 10 feet na demonyo. Ngayon, nilapitan ko yung 10 feet na demonyo. Ang sabi sa akin, mga kapatid, pag nagsalita ka, hindi ako makikinig sa iyo. Kilala kita kung sino ka. Yun ang sabi sa akin. Then after po dumating yung time, in-ordain po ako as pastor na ulit. So pagka-ordain po kasi, talagang hindi ko po tinatanggap. Lahat po na nagpa-pop up dun sa aking Facebook. Kasi mahilig ako ng Facebook nun eh. Hanggang ngayon. So lumalabas po din sa Facebook na pop-up. Yung pagkabukas mo, may screen kagad ng mga mga memo screen. Yung mga tawag nito. Okay? Nakalagay dyan, I choose you. Okay? Tapos minsan naman kinabukasan, bro, I need you. Kaya ganyan. I want you in this position. So lumalabas yung mga ganun. So pinano ko na, kaya hindi na ako nag-Facebook nung araw din eh. Pero araw lang na yun. Tapos makatapos, continue ulit ako. So mga kapatid, to make the story short, as ordained na bilang isang pastor, mga kapatid, ito pala yung nais ng Lord. Okay? Ito pala yung plan. So kaya pala hinahadlangan ni Satan. So let's talk, sabi ko nga doon kanina. So nagkaroon kami ng problema kanina nagkaroon kami ng problema ni Sis Wife, hindi na marin yung kanyang ikama. So kailangan mag-transfer na siya. Kung ta-transfer siya, is kailangan na makapag-transfer na kagad para maayos yung kanyang ikama. Kung hindi, uwi na kami. Alam mo, isang prayer lang ang sinabi ko kay Lord. Lord, kung pauuwiin mo na kami, let your will be done. Kung i-extend mo kami, let your will be done. Okay? Yun lang sinabi ko. Then sabi ko, Lord, kung sakali naman, di ba? Ibigay mo ang extension namin, Panginoon, at bigyan mo kami ng blessing, Lord, dyan. Lord, ilipat mo nga kay Sis Wife nung may Friday off. Okay? So this is the blessing I ask the Lord. After nun, wala na. Hindi na ako nag-prayer. Kasi alam ko, Lord, that you will, Kasi sabi ko, kung ikaw, Lord, ang naglagay sa pwesto ko na to, ikaw rin ang mag-aalis sa akin. Okay? And after that, mga kapatid, sobrang blessed po, mga kapatid. Hinihingi ko one Friday lang, pero binigay sa Sis Wife ilang off naman, di ba? So, na-transfer siya sa, ayos naman. Kasi, ang kinukuha namin, yung bill namin, parang, kasi natin yung desperate ka na eh. Kung ano yung dumating mo una, yung kung ano natin, parang mas gusto mo unahan na yung plano ng Lord. But the plan of the Lord pa rin yung mauuna pa rin. Yung masusunod pa rin. Then I'm Lord, sabi ko, Lord, sobrang napakabuti mo. Ha? Daming pinagdaanan. Alam niyo po mga kapatid, meron kaming car lot. Alam niyo, nakita niyo dati, Toyota Yaris na white. Alam niyo, ginawa namin yun sa mga kapatid. Sa sobrang tira sa akin ang kaaway. Alam pong ginawa sa akin? Sa pulpit, sabi ng ibang kapatid, kukuha-kuha sa sakit, hindi naman kaya kuha, nabayaran. Buti nga, tinanggal siya sa iyo sakit. Imbis na masabi sa akin ng mga kapatid na ginagamit ko pang-transfer, pang-transfer sa inyo, tapos kaya sabihin. Pero sabi ko, Lord God, salamat. Yeah? Let your will be done. Acknowledge God kung sino siya pagdating sa problema. Marami tayong pinagdadaanan, but acknowledge kung sino siya. Lord, ikaw pa rin mas mataas kaysa sa kanila. Diba? Yung mga pinagdaanan namin, ako, sabi sa'yo, may financial problem pa ang Sis Wife. So malaki ang pinagkukutangan namin nun. But God, turn lahat sa imposible. Hindi namin alam kung paano natapos, kung bakit naandun kami. At right now, kung bakit nandito ako sa harapan ninyo, pinapatotoo ko. Diba? That's why mga kapatid, habang ako nabubuhay, pinapatotoo ko ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, darating yung problema sa atin, mga kapatid. But is one key na binigay sa atin ng Panginoon. Acknowledge who is He. Diba? Kasi doon tayo
Nagpo-focus sa problema natin kaagad eh. Yung hirap ng problema, akala natin wala nang tutulong. Pero if you acknowledge God, ikaw pala ang mas malaki sa lahat. Diba? That's why, mga kapatid, walang imposible sa Lord. Kung kami binigyan ng best ng blessing ng Lord, kayo pa kaya? Diba? Ipapakita ng Lord yung mga blessing na yun sa inyo, mga kapatid. Walang imposible sa Lord. Makikita nyo, i-acknowledge nyo lang kung sino talaga ang Panginoon para sa inyo. Ibibigay ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya kay Job. Sabi ko nga po sa iyo, ulitin ko po, hindi lang faith, hindi lang trust, hindi lang obedience, but acknowledge who God is. Yeah? He is the Creator. Lahat, mas malaki pa siya sa lahat. Amen po mga kapatid. Let us pray po mga kapatid, tayo magpasalamat sa Panginoon. Tayo po na lang kayo. Huwag na kayo tumayo. Tayo manalangin na lang. Hindi na tayo magano kasi may 1 hour na ako mahigit na kinonsume. Okay po. Panginoon, kami sobrang nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Tulad niya po, Panginoon, ng mensahe mo, Panginoon, Lord God. Lord, na-acknowledge ka namin. Kahit masakit yung mga nangyayari sa amin. Even with the hurts, Panginoon, we praise you, God. We praise you, God. We praise you. Ano man hirap, pinagdadaanan namin, Panginoon. Ano man mga problema, meron kami, Panginoon. Ano man mga nawala sa amin, we still praise you, Panginoon. Dahil ikaw ang Panginoon na mas malaki, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, alam namin, Panginoon, kung nagawa mo ang mundong ito, Panginoon, yung problema pa kaya namin, Panginoon, na napakaliit sa iyo. Panginoon, Lord God, walang imposible sa iyo. Walang hindi mo kaya, Panginoon, Lord God. Lahat kaya mong gawin, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God, yung mga blessing na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, let everyone also, Panginoon, Lord God, bless mo sila, alisin mo sila sa kalagayan ng kahirapan, Panginoon. Kung paano mo kami nahon, Lord God, isang Panginoon rin ang aming dinadasalan, Panginoon. Isang Panginoon ang aming tinatawagan, Panginoon. Kung kanino ako tumawag, sila, ganun rin sila, Panginoon. Ikaw rin ang tinatawag rin nila, Panginoon. Panginoon, alisin mo sila, Panginoon, Lord God. Help them, Panginoon, Lord God. I pray, Panginoon, Lord God. Gamitin mo sila as daluyan ng pagpapahala mo, Panginoon. Hindi lang yun, Panginoon. And testify, Panginoon, Lord God, sa kanilang buhay, Panginoon, kung gaano ka katapat at kung gaano ka kadakila, Panginoon. Testify, Panginoon, nila because of the blessing, Panginoon, na binigay mo, Panginoon, Lord God. Lord, I pray and I declare, Panginoon, Lord God, healing, Panginoon, sa mga may sakit. I pray, Panginoon, Lord God, the blessing, Panginoon. Alisin mo sila, Panginoon, Lord God. Kung ano man ang kailangan nila, Panginoon, Lord, ibigay mo, Panginoon. Lord, bigyan mo ng kalooban mo, Panginoon. Your will be done, Panginoon. And I pray, Panginoon, Lord God, na patuloy mo, Panginoon, yung protection, Panginoon, Lord God. Ang bawat isa, Panginoon, at ang kanilang pamilya against Satan sa Panginoon, Lord God. And we pray to you, Panginoon, Lord God. At nagpapasalamat kami, Panginoon, Lord God. This is coming year 2026, Panginoon, Lord God. Alam po namin, maraming blessing na darating. At marami rin kaming trials, Panginoon, na bumula sa iyo. But itong trials na ito na pinahintulutan mo, Panginoon, Lord God, ito magpapalakas sa amin, Panginoon. At lalo ka namin dadakilain, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagsubok na iyong pinahintulutan, Panginoon, Lord God. Salamat at kami iyong pinalakas, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, at kami, Panginoon, Lord God, ay lalo mong pinagtibay sa pananampalataya, Panginoon. Muli po, Panginoon, Lord God, ang lahat ng iti para sa kapurihan mo lamang, Panginoon. Ang pasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God, at hindi sa akin, Panginoon. Ako'y ginamit ulit sa harapan, Panginoon, upang bigyan ka ng kapurihan, Panginoon. At ang salita mo, Panginoon, ang mensahe dinala ko, Panginoon, Lord God, ay hindi sa akin, Panginoon. Wala rin akong dapat ka, Lord, ipagmalaki. Upang ako'y pasalamatan, Panginoon, Lord God. Katulad rin nila ako, Panginoon. Isang servant mo rin, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, muli po, Panginoon, ipuin niyo ang bawat isa, Panginoon, at patuloy mo sila, Panginoon, Lord God, gamitin as daluyan ng pagpapala ang Panginoon. Muli po, Panginoon, salamat sa iyo, Panginoon. Ang gawain ito, Panginoon, Lord God, ay kapurihan para sa iyo, Panginoon. Papuri at pagsamba ang alay namin, Panginoon. At dito, Panginoon, sa panambahan na ito, Panginoon, ikaw lamang ay itataas, Panginoon. Sa ngalan mo, anak na si Yesu Cristo, gabay ng Santo Espiritu,
Amen.